May mga bagay sa mundo na akala natin walang silbi. Hanggang sa isang araw, sila pala ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Isang asong gala ang araw-araw na bumabalik sa isang bahay. Pero hindi ito pumapasok kahit kailan. Hanggang isang gabi, may nangyari na magpapabago sa lahat ng akala ng pamilya tungkol sa kanya. Sa isang tahimik na barangay sa Batangas, may isang maliit na bahay na tinutuluyan ng pamilyang Ramos. Simpleng buhay lang, isang ama na nagtatrabaho sa konstruksyon, isang ina na nagtitinda sa palengke at isang batang babae na si Lira. Masayahin si Lira, mahilig sa hayop, lalo na sa aso. Isang hapon, habang naglalaro siya sa labas ng bahay, may napansin siyang isang payat na aso sa gilid ng kalsada. Marumi ito, halatang matagal nang walang maayos na pagkain. Pero, ang kakaiba, hindi ito lumalapit. Hindi rin umaalis. Nakatitig lang, parang may hinihintay. "Ano pangalan mo?" tanong ni Lira habang dahan-dahang lumalapit. Pero umatras ang aso. Hindi agresibo, hindi rin takot. Parang umiiwas lang. Simula noon, araw-araw na itong nakikita ni Lira. Parehong oras, parehong lugar, at palaging pareho ang ginagawa. Nakatingin lang sa bahay nila. Kaya tuwing hapon, nag-iiwan si Lira ng pagkain sa labas, at kapag umalis na siya, doon lang lalapit ang aso, kakain at mawawala ulit. Hindi ito pumapasok sa bakuran, hindi lumalapit sa tao. Parang may hangganan na ayaw nitong tawirin. "Hayaan mo na yan," sabi ng ama ni Lira. "Baka may sakit pa yan." Pero si Lira hindi tumigil. Pinangalanan niya itong Anin dahil parang anino, laging nandoon pero hindi mo mahawakan. Lumipas ang mga linggo, hanggang isang araw, umuwi si Lira na may dalang balita. "Pa, ma, may contest po sa school. Pwede po akong sumali." Ngunit may bayad. Hindi kalakihan pero sapat para maging problema. Tahimik ang ama. Alam niyang gusto ng anak niya pero kulang ang pera. At sa gabing iyon, habang tahimik ang bahay, naroon pa rin si Anin sa labas. Nakatitig. Parang may alam. Lumipas ang mga araw. Hindi nakasali si Lira sa contest. Hindi siya umiyak. Pero ramdam ng ina niya ang lungkot. At si Anin, patuloy pa rin. Araw-araw. Tahimik. Nagmamasid. Hanggang isang gabi, biglang nag-iba ang lahat. Bandang hading gabi, may narinig ang ina ni Lira. Kaluskos. Sa likod ng bahay. Dahan-dahan siyang bumangon. Sumilip sa bintana. Wala. Pero, nandoon ang pakiramdam. May mali. At biglang, tumahol si Anin. Hindi tulad ng dati. Hindi mahina. Hindi tahimik. Kundi galit. Paulit-ulit. Malakas. Mapilit. Nagising ang buong pamilya. "Bakit ganyan tumahol yung aso?" tanong ng ama. Paglabas nila, tumatahol pa rin si Anin. Nakatitig sa likod ng bahay. Doon sa madilim at nang ilawan nila, may dalawang lalaking tumatakbo palayo. Magnanakaw, sinusubukang pasukin ang bahay. Napatigil ang ama. Kung hindi tumahol ang aso, kung hindi sila nagising, hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Lumapit si Lira. "Atin na po siya, please." Tahimik ang ama. Tumingin kay Anin, na ngayon ay tahimik na ulit. Hindi lumalapit, hindi rin umaalis. Parang wala lang nangyari. Kinabukasan, naglagay sila ng maliit na kulungan sa loob ng bakuran. Pagkain, tubig, pero hindi pumasok si Anin. Nanatili siya sa labas, sa parehong pwesto. Parang may binabantayan. Hindi nila pinilit.
Lumipas ang mga linggo at naging normal ulit ang buhay. Pero isang gabi, biglang nagising si Lyra sa kakaibang pakiramdam. Tahimik, masyadong tahimik. Walang tahol, walang hangin, walang kahit ano. Lumabas siya. "Anin?" tawag niya. Walang sumagot. At doon niya napansin, wala si Anin. Para sa unang pagkakataon, wala siya. Kinabahan si Lyra at nang tumingin siya sa likod ng bahay, nakita niya ito. Nakahiga, hindi gumagalaw. Tumakbo siya. "Pa! Ma!" Pagdating nila, huli na. May sugat si Anin. Malalim. Parang tinamaan. Sa tabi niya, may dugo at bakas ng pakikipaglaban. Hindi nila alam kung ano ang nangyari, pero malinaw ang isang bagay. May hinarap si Anin, mag-isa, para sa kanila. Tahimik ang lahat. Walang nagsalita. Dahan-dahang umupo si Lyra sa tabi ng aso. Hinaplos ang ulo nito. "Bakit hindi ka pumasok?" Umiiyak siyang sabi. At doon napansin ng ama niya ang bakod. May maliit na butas. At sa kabilang side, bakas ng ahas. Isang malaking ahas. Kung nakapasok yun sa bahay, hindi niya alam kung sino ang tatamaan. At doon niya naintindihan. Hindi pumapasok si Anin kasi binabantayan niya ang labas. Hindi siya umaalis kasi may tungkulin siya. Hindi siya lumalapit kasi hindi niya kailangan ng kapalit. Sa buong panahon, hindi siya basta aso. Isa siyang tagapagbantay. Isang tahimik na bayani. Ang akala nila, ang aso ay takot o mailap. Pero ang totoo, pinili nitong manatili sa labas para protektahan sila mula sa mga panganib na hindi nila nakikita. Hindi lahat ng hindi lumalapit ay walang pakialam. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay nasa pagprotekta mula sa malayo. Kung ikaw si Lyra, pipilitin mo bang papasukin ang aso o hahayaan mo siyang manatili kung saan siya pinili magbantay?